namin kayo itinulong. Tatagalan nagbago ang kanyang kulay. Ulang ngayon siya na'y dilaw. Oh my God, what's going on right now? Sinungaling pala. Oh, nabudol kami sa'yo. Oh, nabudol kami sa'yo. Walang sisisi kami, bakit ikaw ang binoto mo? Ito pala ang gagawin mo sa amin. Dito na naawa sa'yo. Sa'yo, na sa'yo. In office from 2022, the president of this country has taken so many foreign trips. A play on his name is Ferdinand Magellan Jr. Let's go over to Avi Gupta. What are the Philippines? That is correct. Ferdinand Marcos Jr. Sa mga politiko manloloko, sobra na pang-aabuso nyo sa mga Pilipino. Tama na pagkakamit mo sa mga boto naming Pilipino. Sasawa lang kami sa inyo, mga politiko. Dahil bigla lang kayong umiiba. Mula ngayon, puti na. Oh my God, What is your message to China? sinungaling pala. Oh, nabudol kami sa'yo. Sobra. Di kami itigil. We will use all resources of government. Bakit hindi? He is a fugitive. Walang sisisi kami, bakit ikaw ang binoto mo? O pala ang gagawin mo sa amin. Dito na naawa sa'yo. Ang sa'yo, sumukot ka sa'yo. Nabudol kami sa'yo. My God. Oh, nabudol kami sa'yo. Magsisisi kami, bakit ikaw ang binoto mo? Ito pala ang gagawin mo sa amin. Dito na naawa sa'yo. Tulong sa'yo, sumukot na sa'yo. Ang Pilipinas, mahal ang bigas. Malapit na tayo sa aming pangarap na mag 20 pesos. Nabudol kayo. Taas ang mga kamay sa mga nabudol. Yung mga pinapangyari. Lalong naghihirap yung mga tao eh. Kung saan lang sila nakakarating. Sarap namin nila. Kaya Pilipino, wag na natin iibo ang mga sinungaling at mga abusado. Tayo na magkaisa para sa ating bansa. Tayo na. The narrative. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? When there is poverty, we should not fear. God will supply our every need. When there
Her goodness and love remains strong. 'Cause there is no fear in love. Nothing can stop us from defying all odds. There is no fear in love. Goodness and kindness are weapon of love. Let us walk hand in hand in unity. Stand together and rise in victory. We can do all things. 'Cause there is no fear in love. No fear in love. Let the power of love overcome the love of power, so this world may find peace and freedom. There is no fear in love. No fear in love. There is no fear in love. Nothing can stop us defying all odds. There is no fear in love. Goodness and kindness are weapon of love. Let us walk hand in hand in unity. Stand together and rise in victory. We can do all things. 'Cause there is no fear in love. No fear in love. There is no fear in love. No fear in love. An alias warrant of arrest address to Sylvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Yan, itong kay Sylvia Simanes po. Pasig? Oo. At kahit saan namin pwede yan, kahit sa kahit na yan ay Pasig. And elsewhere. Ang warrant of arrest po na pinakita sa amin ay kay Sylvia Simanes. Ito po ay, ang address niya ay sa Pasig City. Sir, kasi ito, kasi ito enclosed building. Attorney. So yung Ganito, address sana, sir. attorney. Address Ganito. sana. Oo. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may Yes, sir. reklamo ka, maghahain ka na lang ng reklamo. Pero Pero ngayon, ipaalam ko papasok na- kami sayang sa gusto mo. This is, sa amin pong palagay, under the rules, no, Rule 113 of the Rules of Court, a warrant of arrest addressed in Pasig City is not a license to conduct an unbridled search into the property owned by a different entity. This is the first time ever in the history of the Republic of the Philippines that a warrant of arrest with an address in Pasig City, sole warrant of arrest which has been shown to us, is being used to conduct an unbridled search and now destruction of the property of the kingdom of Jesus Christ. The issue here and the reason tumatanggi si Atty. Torion is because there is a right to the security and sanctity of your domicile. Hindi po ganun kadali. And so therefore, you're violating the privacy of persons. So the court will have to weigh ano yung mas matimbang dyan. Yung pag-violate ng domicile o yung pag-serve ng warrant na wala namang kasiguruhan kung ano yung tao at hindi po specifically nakalagay yung lugar na yon. Papasok kami sayang sa gusto mo. So, ang plano mo talaga magpasok, Yes. whether we like it or not, Yes. even if ipagkita namin tong certification. Magreklamo ka na lang, attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Di, sir. Magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dalhin nyo sa korte ito.
Saan po kayo nakakita na ang arrest warrant ay gagawing isang lisensya para i-search lahat ng properties, lahat ng buildings po ng OJC. Wala po yan sa batas. At saka, ang arrest warrant po ay nakadirect po sa tao, hindi po sa properties. Hindi naman maliwanag yung pag-enforce ng warrant, at least man lang dapat nire-respeto yung karapatan ng mga tao dun sa loob. How long will that warrant be? How long ba ang service of warrant? Ngayon na nga ako nakakita na more than 24 hours nagsuserve pa rin sila ng arrest warrant. To set the record straight po, hindi po PNP ang simula po ng gulo, hindi po PNP ang nagsimula po ng gulo, hindi po PNP ang nagsimula po ng gulo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami. Ayun, pumapasok sila. Ayun o. Sinira na nila. Sa Victoria kanina, alas 5 ng umaga, sila papasok sila. Yung claim po nila, first day pa lang po tayo na pumasok doon na tahimik at nakiusap napayagan na tayong lumabas. Alam niyo ng in-charger, ginanyan niyo po. Ginigiba na po nila yan. Meron pong usapan doon sa harap, pero dito sa likod, nagigiba sila. Papapasukin sila doon sa harap, pero dito sa likod, ginigiba nila. Paano po siya? Yan, gising niya! Kaya mo rin niya! Hindi niya kami kalaban! Wala kaming baril! Except for one po, na hindi naman po ito direct na resulta ng pagpasok po natin. Yung tao po na napatay sa heart attack ay 4 na araw na nakaposte doon sa mga watchtower na inilagay nila. Napakarami po itong watchtower na nilagay po nila. Mahaba yung delay for the transport from the compound to the hospital. Yun po, because of that. Nakita ko yan, naabutan ko pa siya doon sa main cathedral natin na nire-revive. Nire-revive din siya. Sa aking na-post ko pa nga sa aking Facebook nakunan ko ng kasi dahil doon sa period, kasi akala namin, binigyan pa kami ng 30 minutes. Sinima na pala yung case sa likod at nangingin at gumamit ng pirta. Yan siya. Naabutan ko yan. Akong kumuha ng video na yan. Kasi nabanggit ito ng ilan sa mga reporters natin sa kanya, parang wala lang sa kanya. Ayaw ko kasi kinangiti. Pinalakad ko yung mga pasyente. Pinalakad yung mga pasyente. Pinaulanan pa, umuulan ngayon. Umuulan. Mga bias media, papapasukin nila yung mga missionary. Hindi. Meron bang human rights violation kung maraming pulis? I don't think so. Anyway, the reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace
is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na isang dosenang pulis-pulis para hindi na bale yung mga lumalaban, yung mga resist, nanghaharap, hindi na bale na yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan na agad ng maraming tao. So, I do not see, I think what they're talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. I can go to any human rights advocate. There's nothing that we did. Allegedly, her mother was included in brainwashed members of TOGs that she never entered her children in Instagram after being confined inside the OG's compound. They were told that her mother has been paid for her faith and has difficulty walking, which prompted her daughter to seek for assistance. Gusto ko lang po ipapaliwanag yung nangyari kahapon. Sa akin po kasi bago ako nilabas nila, sinabi rin po ako na dali nila ako doon sa office nila at yung may tatanong na sila sa akin po about sa anak ko bakit hindi po. Pero bago siya na pumunta kami po doon, nagkuha siya ng blood report po sa police station. Pinakuha siya doon ng blood report tapos pumasok na siya. Kasi po hindi niya po ako makontak. Anak po ninyo ay hindi po nandyan nagstay sa QC compound sa Davao. Siya po ay doon galing sa labas sa bahay. Tama po ba? At kayo ang nandyan sa loob ng compound ng Davao KOJC. Hindi po. Okay. So pagbisita siya, dahil nga kinordo ng pulis, binarikadahan nila ang buong compound, walang pinapapasok, at kanilang sinisita, nahirapan siya mag-contact sa'yo. Tama po ba? Opo, sir. Dahil nahirapan siya mag-contact sa'yo, nilapitan siya o siya ang lumapit sa DSWD? May lumapit po sa kasabi at tutulungan din siya na ipablatter. Kasi hindi siya makapasok. Lumapit sa kanya, pulis ba? O DSWD o ano? Hindi sir, kasi po hindi ko alam kung sino ang lumapit sa kanya. Basta tinulungan siya doon sa police station. So, dinala sa police station. Nagpa-blatter siya. Anong sinabi niya doon at nung malaman mo, anong binanggit niya sa blatter? Bakit naging isang malaking issue ito ngayon na ginagamit ng mga pulis? Ano bang nabanggit niya sa blatter? Parang lumalabas tulo na ito siya ay binigyan siya ng coach, kinoach siya, no? Tinuruan. Yun. Tinuruan siya nitong tao o sino man yung lumapit, dinala sa pulis at tinuruan ng mga dapat niyang sabihin para lumabas na parang ikaw ay nasa lagayan. Yun ba ang pagkakuha namin? Opo, sir, kasi po yung tinawag siya doon sa loob ng narinig ko lang na tinawag siya ng Sir Tori po. Tapos yun, sinabi na sa akin ng taga-CIDG na press daw yun, press conference. Pero yung ako, hindi niya alam din na yun pala na mangyari. Hindi niya alam na iharap sa media at bago siya iharap, nagkaroon muna sa kanya ng parang tinuturuan na siya kung anong sasabihin. At nang umarap na siya sa media, anong gustong sabihin ni General Torre, yun ang kanyang sasabihin at palalasin na ikaw ay dapat ma-rescue. Tama ba ang kuha namin? Opo, sir, opo. Ayun ang nangyari. So, ibig sabihin pala, mga kababayan, totoo pala ang tsorya na nagkaroon ng tanim testigo, tanim reklamo at ang anak ni Mrs. Ginaline Pinggel na isa po sa mga kapanalig at nananampalataya sa Kingdom of Jesus Christ ay ginamit ng mga pulis at ang isyo na pangalan ay ang unit ng CIDG at si General Torre na siya nag-arrange. Mahilig ito mag-press con eh.
Pastor Apollo C. Kibuloy. Salamat, Pastor, asa man ka karon. Pagpasalamat mi sa imong mga pagtudlo. Salamat sa imong kinabuhi, imong ihatag sa amo. Salamat kay Pastor. Nagpasalamat na nagsuot nilit ang unong sa pagpasalamat andun sa kinatapusan sa atong ginawa. Magpasalamat na, di ba? Even until the last breath, we will praise the Father. Hangtod ang pinakaulaing na dugo na magtulo. Magpasalamat na ang magpahibalan sa tanan. Nagkadapatak sa atong dugo, nagasinggit ang igong pa sila sa atong Diyos. Igong pa sila sa atong amahan. Igong pa sila ang takwang kaluwasan ng yatang sama sa matapusan. Kung maon niya ang mabahimong bayan, mga igsoon, nagpasalamat natin kung kinahandang na tao. Handang na natugay na bumitong karoon ng panahon. Magpabilin ta, magpasalamat, magpadayon ta, magpasalamat, magpadayon ta sa atong mga pagday, magpadayon ta sa atong mga pagsimba, magpasalamat sa atong amahan, na diri karon. So nakakita ang amahan sa langit, nakakita siya aning tanan mga igsoon. Ayaw niya mo na una nagipasagdan ta sa amahan, wala nagipasagdan sa amahan. Naa siya kanunay kauban nato, naa siya kanunay tumutan sa atong mga kasing-kasing, naa siya sa atong spirito, naa siya sa atong mga kinabuhi. Kasi wala na niya ipasagdan. So nagpasalamat na may igsoon. Muli naman ta sa langit ang atong ulahi nga madungo, ang tigog sa atong pagbalantay, ang tigog ni Pastor. Wala na tayo lahat madungo, wala na tayo lahat sa ligada nga mahal man, kahit nasa iya ang kita nagsalit. Dedicated to all of you children of God out there who are undergoing the battles of life. The Lord is with you. The Lord loves you. Before every victory, there's a battle to fight. Before every sunrise, one must live through a night. Before the grave burst open, oh, the resurrection morn, there's a hill to be climbed and a cross to be borne. Oh Jesus, my Jesus, you know what's best for me. Just lead on, my Jesus, and I'll go wherever you lead. And I'll go wherever you Tatayo tayo dahil sa katuwiran at kabutihan nating ginagawa kahit lapastanganin pa tayo. We suffer for doing that which is good to our fellow human beings. We do not begrudge that because our Almighty Father who came into the flesh suffered and suffered. He is the epitome of good.
gentle body to the cross, mocking him, putting a crown of thorns around his head. This is what we get from this evil world. But are we going to just surrender to the evil? No, it's not our duty, or it is not our intention to cower because of the evil that is being done to us by this evil world. In fact, we have a command that when that is being done to us, we will not sulk in a corner and regret the good that we are doing. But he said, rejoice and be exceeding glad. Great is your reward in heaven. Hallelujah. This is an evil world where the Father has planted us in. Why? Because we are the light. And the light doesn't surrender to darkness. And our good should not be affected by the evil. Let us not become evil like them. Let us triple, quadruple the good that we are doing whenever the darkness attacks us with more darkness. We have to produce more light to lighten up this world of evil, to let the light of our Almighty Father shine through every heart. Kaya kakaiba tayo. Hindi tayo sumusurrender sa kadiliman. Hindi tayo sumusurrender sa kasamaan. Ang liwanag ay lumalaban sa kadiliman. Ang liwanag ay gumagapit sa kadiliman. January 21 pa ba 1990 pinapagawa ng dalawa.
na mangha dahil sa mga pangako niya para sa ating bansa. Sabi niya kanyang ipagpapatuloy mga hakbang itatay tigong kaya tinulungan namin siya o libre pa. Hindi namin kayo titigo. Katagalan nagbago ang kanyang kulay. Ulang ngayon siya na'y dilaw. Oh my God, what's going on right now? Sinungaling pala. Oh, nabudol kami sa'yo. Oh, nabudol kami sa'yo. O nagsisisi kami, bakit ikaw ang binoto mo? Ito pala ang gagawin mo sa amin. Dito na naawa sa'yo, tumulong sa'yo, sumupot na sa'yo. In office from 2022, the president of this country has taken so many foreign trips. A play on his name is Ferdinand Magellan Jr. Let's go over to Avi Gupta. What are the Philippines? That is correct. Ferdinand Marcos Jr. Kaya ngayon kami paloko sa mga politiko mangloloko. Sobra na pang-aabuso nyo sa mga Pilipino. Tama na panggagamit nyo sa mga boto naming Pilipino. Nagsasawa lang kami sa inyo mga politiko. Dahil bigla lang kayong umiiba mula ngayon. Munti na, oh my God. President, what is your message to China? Sinungaling pala. Oh, nabudol kami sa'yo. Sobra. Hindi kami titigil. We will use all resources of government. Bakit hindi? He is a fugitive. O nagsisisi kami, bakit ikaw ang binoto mo? Ito pala ang gagawin mo sa amin. Dito na naawa sa'yo, tumulong sa'yo, sumukot ka sa'yo. Nabudol kami sa'yo. My God. Oh, nabudol kami sa'yo. Magsisisi kami, bakit ikaw ang binoto mo? Ito pala ang gagawin mo sa amin. Dito na naawa sa'yo, tumulong sa'yo, sumukot na sa'yo. Bagong Pilipinas, mahal ang bigas. Malapit na tayo sa aming pangarap na mag 20 pesos. Nabudol kami sa'yo. Itaas ang mga kamay sa mga nabudol. Yung mga pinapangako niya, wala rin nangyari. Lalong naghihirap yung mga tao eh. Kung saan saan sila nakakarating. Sarap ng buhay nila. Kaya Pilipino, wala nating itoto ang mga sinungaling at mga abusado. Tayo na magkaisa para sa ating bansa. Tayo na. The narrative. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny?
salvation. Her goodness and love remain strong. 'Cause there is no fear in love. Nothing can stop us from defying all odds. There is no fear in love. Goodness and kindness are a weapon of love. Let us walk hand in hand in unity. Stand together and rise in victory. We can do all things. 'Cause there is no fear in love. No fear in love. Let the power of love overcome the love of power, so this world may find peace and freedom. There is no fear in love. No fear in love. There is no fear in love. Nothing can stop us defying all odds. There is no fear in love. Goodness and kindness are a weapon of love. Let us walk hand in hand in unity. Stand together and rise in victory. We can do all things. 'Cause there is no fear in love. No fear in love. There is no fear in love. No fear in love. Sabi nga nila, di ba? You will know them by their love. Yun ang sinabi sa Biblia. It's not on how good you are in quoting the scripture. It's giving love. Grabe, hindi talaga hindi talaga kasya yung words eh. Kung paano natin i-express yung ating na-experience. Mismo wala akong masabi. Kita ko kasi yung pagiging generous. Alam mo, madali kasi magsalita ng Diyos eh. Pero pagdating sa pera, pagdating sa pagiging generous, yung pagtulong sa iba, hindi biro yun. Maraming bagsak dyan. Maraming bagsak. Kaya ako nakikita ko yung pagiging generous niya. Hindi sa salita eh. Sa lakad. Believe ako. Hindi dakda. Nakita mo sa gawa. In one word, authentic. Children will grow up and bring the joy, the love, the peace, and compassion to the whole world. We only have one planet. We only have one Earth. And I hope that this new generation of children that we have reached out will become millions and billions and bring peace on Earth. Bring peace to humanity.
na si Apollo Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy. Kibuloy is a threat to peace and order in the country. Father, you have ordained leaders for the development and prosperity of our country, no matter what. The scriptures are very clear. And the scriptures tells us to put them up in supplications and prayers, that they may do the right thing, that they may guide our nation towards peace and development and prosperity. Before I become extinct, I'd like to say to you, talagang you're the son of God. Kami pong dalawa ni Pastor ay naniniwala na dapat tapusin na ang armed struggle dito sa Pilipinas. Katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kailangan natin sa bansang ito ay law and order. At iyan po ang ipinaglaban ni Pastor Kibuloy. Sa kanyang pinaglaban, siya po ay dumadaan sa isang pakikibaka na hindi natin siya iiwan. Hindi natin pwedeng iwan ang taong nagsakripisyo sa bayan. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang ating bansang Pilipinas. Pagpalain tayo ng ating Diyos. Pagpalain at ibigay natin ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. At tandaan ninyo ito, hindi mananaig ang kadiliman sa bansang ito habang may boses na ganito. Justisya! 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 In the spiritual, you don't have to have a doll in order to become a witch. When you psychologically hurt someone, you are a witch. You know how witches hurt spiritually? A cold shoulder, mental abuse, physical abuse is witchcraft. So, Laging drained? Pharmaton Energy Plus. Powered by ginseng, plus 40 vitamins and minerals that are important for the production of energy. Pharmaton Energy Plus. Mahalagang paalala, ang Pharmaton Energy Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Una-una po sa lahat, kami po ay nakikiramay po sa pagkawala ni Sir Ruel at sa inyo po buong pamilya. At taos pusong pakikiramay po mula po sa Wanted sa Radyo at Access Party List. Pagkakaintindi ko ho sa inyong pagkakakwento kanina, kayo ho ay hindi na ho magkasama ni Sir Ruel. Tama ho ba? Opo. Simula kailan pa po kayo magkahiwalay, ma'am? Nung 6 na taon po yung anak po namin. Iyan po ba ay 2 taon na ang nakakaraan? Gano'n ako na? Mga 10 taon na po. Okay, so medyo matagal-tagal na ho. Tapa. Okay, kayo ho ba ma'am, may impormasyon ho ba kayo kung saan ho currently nakatira or may kinakasama po bang iba ang inyong asawa? Ang sabi lang po yung anak ko po may kalipin po siya. Okay. Kasi nakikita ko naman po. Tapos kinukuha po yung anak ko doon sa amin. Okay. So, bago ho, nung kayo ho ay natapos na magkasama, kayo ho ba ay may communication pa po kay Sir Ruel? Nag-uusap pa po